Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. AFP, tumugon sa batikos ng China sa joint drill na ginawa sa WPS. Binatikos ng Armed Forces of the Philippines ang Southern Theater Command ng China nitong linggo, kasunod ng joint military exercises ng Pilipinas kasama ang Estados Unidos at Canada sa West Philippine Sea. Binigyang diin ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, na ang Pilipinas ay hindi nanghihimasok sa teritoryo ng ibang bansa, kundi ipinaglalaban lamang ang sarili nitong soberanya at teritoryo na nakakapaloob sa international law. Ang pahayag ni Padilla ay bilang tugon sa mga pahayag ni Tian Junli, tagapagsalita ng Southern Theater Command ng China, na nagsabi na ang Pilipinas ay nagtatangkang takpan ang mga umano'y iligal na aksyon nito sa rehiyon, at nagpapalala lamang ng tensyon sa pamamagitan ng military provocations at media hype. Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Padilla, na hindi aniya expansionist ang mga Pinoy at hindi nakikialam sa teritoryo ng ibang bansa. Tinalakay din ni Padilla ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, na tumanggi sa malawakang pag-aangkin ng China sa WPS, at kinikilala ang mga karapatan ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone nito. Binigyang diin niya na ang Pilipinas ay nais lamang na ipinagtatanggol ang EEZ nito at muling sinabi, hindi po tayo nag-e-expand sa iba pang lugar. Ang WPS ay ang mga karagatang nakapalibot sa Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, at bahagi ito ng EEZ ng Pilipinas. Sa kabila ng desisyon, patuloy na iginiit ng China ang mga karapatan nito sa rehiyon at tinawag na illegal at invalid ang desisyon ng 2016 ruling. Matatandaan noong Miyerkules, isinagawa ng Pilipinas, Estados Unidos, at Canada ang ikapitong Multilateral Maritime Cooperative Activity, isang pinagsanib na military exercises na naglalayong palakasin ang kooperasyon sa Southeast Asian Nations Exclusive Economic Zone. Mababatid na binanggit ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. na layunin ng mga pagsasanay na ito ang pagpapakita ng sama-samang pangako upang suportahan ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Iniulat din ng AFP na namonitor nila ang presensya ng mga sasakyan ng China, habang isinasagawa ang mga pagsasanay, kabilang na ang 3 barko ng People's Liberation Army Navy, isang oceanographic surveillance ship, at isang helicopter. Samantala, taas pasahe sa mga pampasaherong jeep, tatalakayin na ng LTFRB. Tatalakayin na sa araw ng Miyerkules ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang petisyon ng mga transport group na gawing 15 pesos ang minimum na pasahe sa mga jeepney. Sinabi ni LTFRB Technical Division Head Joel Bolanos na noon pang 2023 ay pending ang kanilang petisyon, sa nasabing panahon din ay pumayag ang board ng provisional increase. Una nang sinabi ng LTFRB noong January 21, na kanilang pinag-aaralan ang petisyon na taas pasahe na isinumite ng mga transport group. Tiniyak naman nila na magiging balanse ang kanilang pag-aaral, kung saan titignan din nila ang epekto nito sa mga pasahero. Magsasagawa rin sila ng mga public hearing ukol sa nasabing usapin. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.